Praise the Lord. Hallelujah! Come to me and I will give you rest. Sino ang Talaga nais naman. ng mamahinga sa presensya ng Diyos? Ang may mabigat na daladalahin. Yan. Sige po, Ipag-ubaya pwede na- natin kay Lord. Pwede na po kayong umupo. Sige po. Hindi sila sumagot kasi sabi ko kasi mamahinga. Ayun, no? Alam nyo, spiritually, we need rest in Amen. spirit in God. Kasi Hallelujah. minsan, tandaan po, ako ito lang natutunan ko. I would like to share for everyone. Kasi as being assistant lay coordinator po ako ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Last November po, nagkaroon po kami ng pastoral planning for CCRP sa Sambales. Kasama ko po sina Among Joed Among Joed at saka yung mga charismatic coordinators ng bawat charismatic sa buong Pampanga. Actually, when you identify the charismatic group, paalala po, not only the El Shaddai community, there is a different charismatic group. No, tulad ng isang araw, nag-visit ako dyan po sa San Isidro, sa may Santo Domingo San Isidro Minali, sa Virgen de los Remedios Charismatic Community. Grabe po, ang dami din po nila. Pero syempre, proud to say we are the biggest charismatic group globally. Ang El Shaddai community, a Amen. millions prayer partner global. Amen. Kaya kasama po tayo doon. Proud po kayo na magkaroon kayo ng tawag doon, yung PPFIID. If you are take a BZM Amen. or no, CLSS, yun na. Yun po yung requirements para makuha po kayo ng eligibility as a member of El Shaddai community. No? Kaya we proud. Kasi yan, yung sinasabi ko pong come to me, all of you, and I'll give you rest. Hindi po yun yung RIP. No? Siyempre, nagpapaabot din tayo, nakakalungkot po. If you always remember na nag-a-attend po kayo dyan po sa ating assembly, there is a Levites worshiper from Salapungan, Candaba, Pampanga. Amen. Kung nakikita niyo po yung, alam niyo po yung mga brother na pag sumayaw talagang, Makisig. pag sila yung guest, yung Salapungan Gospel Music Ministry, alam niyo po ba yon? Yung mga lalaki na may mga asa-asawa, isa doon, pumanaw na po kahapon. In behalf Brother of Reynaldo. El Shaddai, prayer partners from Pampanga, nagpapaabot po tayo ng pakikiramay kay Brother Ray, no po, dahil nawala po ang ating kapatid. Tingnan niyo, no? Hanggang sa huling sandali ng buhay, naglilingkod sa Diyos. Pag sila sumayaw sa harapan ng maraming tao sa pagsamba sa Lord, talagang todo bigay ang pagsamba. Amen. No, at least natutuwa tayo sa kabila man ng ganong sitwasyon ng kanyang paglisan. Sister, malaki pong kawalan po, lalo na sa mga kapatiran natin kasi from Salapungan, kasi he is the one na ginagamit ng Lord na Amen. to help to finance the gawain. Pero sabi nga, talagang ganon. But be always aware sa situation kung may mga nararamdaman po tayo physically. Huwag tayong mag-atubiling pumunta sa doktor. Amen. Ako, share ko lang, sister, no, lately, hindi ko naman sinasabing na-diagnose or what. Ako, sa totoo, sobra siguro. Kasi last December, share ko lang din, ako na munang mag-share. Kaming mga preacher, traditionally, from almost a long years, nakakaroon kami ng pamasko. Kasi starting December 13, if not mistaken, wala nang gawain, di ba? Nagkaroon kami ng caroling sa iba't ibang lugar ng Pampanga. Pero yung first, second, third days, halos kain. Di naman kami makali, kingamangan. Sa isang araw, kung 10 yung pinuntahan namin, lahat may pagkain. And then siguro after 3 days, may naramdaman ako sa katawan ko na tila bagang hindi ko na maintindihan, no? Bagamat ako, member na rin po ako ng mga maintenance group. No, meron na rin po ako minimaintain sa kalusugan ko, pero normal na lang yung provision ko. Pero years ago, nagpa-check up ako, kailangan ko mag-maintenance. Pero by faith, tinanggal ko na yung isa, yung medyo mahal. Kasi, yun nga, noong pong last December, iba yung nararamdaman ko. Alam niyo po yung dalawa kung paano namamanhid na hindi ko maintindihan. Kung ano-ano na po mapasok sa isip ko. And then nakala ko na lamig lang, nagpamassage ako. Alam niyo po, kapag nangingirot yung mga paa niyo, huwag kanyong pamamassage. Namaga yung paa ko parang bato. Na almost a week, di ko maapak, di ko pero sabi ko, Lord, ano man yung sakit ko na to, I just want to go to the doctor.
Siyempre, preacher ako, di ba? Pwede naman ako manalangin, pray over yung sarili ko, manalangin akong team. Pero alam nyo, pagdating ko sa doktor, nakita dun sa ano ko na wala naman akong sa blood, okay naman, yung presyon ko, normal naman. Kaya pumingi akong payo na tanggalin ko yung isang maintenance ko, isa na lang yung iniinom ko, yung 10 piso. Pero, nung binigyan ako ng reseta, nakitaan doon sa aking laboratory yung atay ko. Di ko alam kung pati liver niya, magpa-ultrasound pa na sa akin. Nga lang, Dok, kailan lang po ako nag-inom ng gamot din sa liver, pero kailangan ko pong pa-ultrasound pa. Ay, hindi na, sige na. O, ito na lang. Binigyan ako ng liver fry, almost 3 times a day kung tinitik yun. 70 pesos plus that may konting ano sa cholesterol. Almost 250 a day. Diba? From that day up to February 22. Pero sa cut the story short, no, syempre ako, bilang ako, kasi bata ako, may history na ako sa EPA. Alam niyo ba yon? Yung bata ako kasi mahilig sa chichirya, sugar lang, matamis lang yung pinanggamot ng lola ko nun sa akin. Itang inuyat, ada, something like that. Yung gumaling ako nun, pero syempre, kailangan kong bantayan yon to be aware. Alam niyo, pagdating doon, talagang God will provide yung pang-laboratory ko, yung gamot ko. Sabi ng doktor ko, believe naman ako sa'yo. Sir, sabi niya, bakit pumunta ka kagad dito? Yung may nararamdaman ka, naging aware ka. Yun natuwa yung doktor ko kasi, sabi niya, preacher po ako ng El Shaddai. Okay lang, sabi niya ganun. At for me, spiritually, nandun yung guidance ni Lord. Pero tandaan nyo, may doktor na igit na nakakakilala sa mga sakit na yan. Kain ko, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Alam niyo po, nagpapagali sa akin ngayon, black coffee. Ayaw na ayaw kong black coffee kasi sabi ko, maasim yung tiyan ko. Pero alam niyo, tuwing nagtitik ako every morning, mainit na kape ng black coffee, yung palang dahilan ng pangasim ng sikmura ko, yung may creamier, 3-in-1, wag na kayong ano. Kahit umiinom kayo nun, limitahan nyo. Mas uminom kayo para sa atay, black coffee. Yun ang nakakatulong sa akin. Every morning, ayaw yung kape, totoo lang. Ayaw ko. Nung anak ko, buri ko kasi parang bula ko nasi. Pero hindi na, iniinom ko talaga. Pero yun, pero kahit ano pong pumapasok na mga nararamdaman natin, lagi kinukondisyon sa sarili ko, wala akong sakit. Lagi kong ramdam yung lakas ng katawan ko. Yeah. Kaya kapatid, tandaan nyo sa buhay natin, may isang Diyos na dakilang manggagamot, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Okay? Basta ipanatag mo yung loob mo, nagtitik ka man ng medicine, tuloy-tuloy lang. Pero dapat pag may nararamdaman ka na hindi normal, pa-check up ka. Yun lang. Amen. Sinabi ni Doktor ganito, huwag kang mangamba, mga di ka, karinig kumilising Diyos, pagalingan. Amen. Okay? Amen. Pag tayo tatakot sa doktor, Faith lang talaga. matakot kapag wala kang pera. Sabi ni nanay, masakit daw yung paa niya kanina. 1,000 lang, tapal mo dyan. Wala. Tsak yun. Amen po. Ito to. Kaya... Amen. Diba? Sige, tama pa tayo ng Sige isa. po. Bago Sige ira po. na po yung choir kasi... Meron pong sa tayong bibigyan natin ng magbibigay ng Yes, sige, patutuo ang sa ating kapatid mula sa Pandakaki. Yung umawit kanina. Amen. Aawit Sister ulit. Rose. Yan. Sister Rose? Malakas na papuri sa Diyos. Amen. Kaya po na, Hallelujah. tuloy-tuloy na po tayo, no? Amen. Sa atin po, sige, bigyan natin ng konting oras sa ating kapatid para magpasalamat. Ayan. Maganda. Ayan, siyempre. Happy anniversary po sa lahat ng chapter ng Santa Monica. At happy anniversary po sa ating lahat. Yan, happy anniversary po sa Yahweh El Shaddai. Maganda pa po kayo sa hapon. Amen po. Hallelujah. Share ko lang po yung maraming biyaya, maraming pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon, lalo na sa part ko. At
maraming pagsubok at sa lahat ng pagsubok na ito ay nanatiling nakakapit sa ating Panginoon. Amen po. Yun po ang importante na dapat kumapit tayo sa ating Panginoon. 2 years ago, yung anak ko na panganay, maganda yung trabaho niya, maganda yung sahod. Nagkaroon ng time na down kami, na down siya, kasi pumasok kami sa isang business na kung saan umpisa pa lang ay nawala, na fake na kami. Almost 2M. So, dinibdib ng anak ko yon. Hanggang sa isang pagkakataon na sinabihan ako ng kanyang kaibigan na sabi niya, "Tita, may problema si Raj." Sabi niya, "Anong problema niya?" Kasi hindi sinasabi sa akin ng anak ko. Sabi niya, "Gustong mapakamatay," sabi niya. Sabi ko, "Ano?" E di, pumunta ako dun sa taas. Pinuntahan ko siya sa taas. Sabi ko, "Nak, anong problema?" Yun ang ayaw ko, kaya ayaw ko sabihin sa inyo, problema kayo. So, sabi ko, "Pera lang yan, nak." Tumawag ako sa anak ko na nasa ibang bansa, yung kapatid niyang babae. Sabi ko, "Nak, help mo si kuya mo. Kailangan niyang magbayad ng 500 now na. 500K. Kasi may death threat siya. Siya na yung na-fake, siya pa yung So, hindi ako umiiyak pero masakit kasi ayokong ipakita sa anak ko na nanghihina ako. So, yun, sabi ko, kailangan mong tulungan yung kapatid mo. Sabi nang sa akin, yan ang ayaw ko kaya ayaw kong sabihin, ayaw kong mamroblema kayo. Sabi ko, ano pa't naging pamilya tayo kung sasarilinin mo yan? Sabi ko, pera lang yan, nak. Wag mong iisipin na kitilin mo yung buhay mo. Wala ka karapatan. Sabi ko sa kanya, umiyak siya. Tapos, pagkausap ko sa anak kong babae, sabi niya, napadala na ako. God is good, di po ba? So, saan ka makakakita ng yun ngayon, 500K? No? Talagang, alam ko kumilos ang Panginoon. Nung pagkatapos na masolve yung problema niya yun, dumarating pa yung problema niya kasi nawalan siya ng trabaho. Tapos, nagkasakit pa siya. No? Nagkasakit siya, so gumastos kami ng 70K. 70K. At yun, nanggaling sa bulsa naming mag-asawa yon. So maraming pagsubok. Hanggang sa sabi ko sa kanya, "Nak, di ka yata nagdarasal, ah. Hindi ka man ata kahit mag-cross ka man lang." Sabi niya sa akin, Yun ang masakit sa akin, yung mawalan ng tiwala ang anak mo sa Panginoon. Di ba? Sabi ko, "Lord, ibalik mo yung anak ko sa iyo." Di po ba? Asakit yun. Yung, kaya sabi ko, alam mo na, kaya ka nawawala, kaya ka na down, dahil nalimutan mo si Lord. Amen. Sabi ko sa kanya. Yun ang nag-a-attend ako ng mga misyon ng Panginoon, di po ba? Ni Yahweh El Shaddai. Yun ang palagi kong pinagdarasal. Isa lang. Sabi ko, "Lord, ibalik mo ang anak ko sa iyo." Praise the Lord. Yun.
Pagkatapos magkausap ng isa sa nagdidemanda sa anak ko, sabi ko sa kanya, "Nak, simba ka. Tignan mo, pag uwi natin, magkakatrabaho ka." Amen. Kasi po, palagi siyang nakapasok sa isang trabaho. Pipirma na lang siya ng kontrata, nabablock pa. Kasi nga, nakalimutan niya ang Panginoon. So, ang nangyari noon, nung last September pa lang, 2025. Ang tagal, no? Ang tagal ng pagkawaglit niya sa ating Panginoon. So, hanggang sa pumunta kami sa Apong Pakalulu sa Angeles. Ang nangyari noon, pag uwi namin, natanggap na ng trabaho. Alam niyo po kung ilang trabaho ang napasukan niya hanggang ngayon? 3 trabaho. Wow. So, sabi niya, "Ma, totoo si Apong Mama Makalulu." Amen. So, hanggang ngayon, every Friday, ang ginagawa niya, pumupunta kami sa Apong Mama Makalulu. Walang tigil yon. Kapag ka nagkaroon siya ng gift, biyaya mula sa Panginoon, kahit anong oras, kahit anong araw, pumupunta siya sa Panginoon. So, yun ang malaking pasalamat ko sa Panginoon, ang ibinalik niya ang aking anak sa kanya. Lang po, maraming To salamat. God be the glory. Totoo po yun, no? Napakagandang Sir Tess, anong reflection mo patotoo. dun? Amen. Sabi nga doon sa Proverbs, no? Sabi niya sa 3 verse 5, "Kay Yahweh ka magtiwala buong puso't lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan." Kasi yun nga, yung sinasabi ni Sister Rose, yung anak niya, na nawalan na ng tiwala, di ba? Ang kanyang anak. Kaya yun, nagkaroon siya ng problema. At ang problema naman niya, nandyan ang kanyang ina na malapit kay Lord at ipinanalangin niya. Yun naman, na-solve ang lahat ng problema niya. To God be the glory. Amen. Tagumpay. Dahil anong sabi? Ha? Tutuloy ko yung At ang sabi pa, siya ay ang sanggulihin sa lahat ng mga balak at sa kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Sipin mo Yan. yun, no? Madalas po nagbabalak tayong gawin ang mga Amen. bagay na ito. Oo. But always remember, in every situation, every thing na gusto mong gawin, isangguni mo hindi sa tao, sa Diyos. Amen. Sabihin mo, Lord, para sa akin ba to? Tapos sabihin ni Lord, yes, para sa'yo. Yes. Dahil ako, totoo lang, ako Lahat ng personally, oras. proud kay Lord. ako. 3 beses ako bumagsak sa board exam. Kaya kanina may napapray over, dating daw yung anak ni sister, sabi ko lang, congratulations. Yung hindi para sa akin, para sa anak mo. Kaya, Pasado na. alam nyo yung decision ko noon, Lord, bakit? Anong dahilan? Nagtuturo na ako sa isang public school, 3 years na kung saan ako nag-graduate ng high school. Ba? Sabi ni Lord, hindi ka dyan, dito ka sa akin. Kaya nung mag-decision ako, nakipag-covenant ako sa Kanya for the last time, yun, bagsak ako ulit. Kaya sabi ni Lord, sa akin, panalo ka. O mula noon, 2008, ilang taon nang lumipas, ako na ngayon ay lingkod ng Diyos. Amen. Ako rin Diba? po, Brad, di ba, nagpa-pray Diba? over ako, sabi ko para sa aking daughter-in-law. Yes. Dahil buntis siya, na mayroon siyang, nagkaroon siya ng lagnat, mataas ang lagnat, nag-chill po siya, at nagkaroon ng ubo at sipon. Kaya at ngayon pa, ang kagabi pa lang, nagsisend ako ng mga prayers, sabi ko, pinagaling na siya. Kaya Ayun, inaakit ko na sige. ngayon. Sa pagtayo ko Talagang dito, tuloy-tuloy answered lang po prayer tayo. na. Ayan, no? Amen? Exactly. Hallelujah. Ang misa po dapat is 4 o'clock. Opo. Ang healing message is 5 o'clock. Pero magkakapalit po tayo ng oras. Bantayan niyo po ang oras. Medyo na-late tayo ng konti. No po, tatawagin na natin ang mga choir for the preparation of the healing message. healing message. Tuloy-tuloy lang po tayo. No? Exact to 4 o'clock, papasok na po ang ating healing message na pangunguna po ng ating minamahal na kapatid. No po? Opo. Brother Munico Bansil. And after the healing message, hindi pa po tapos, tuloy-tuloy tayo
for the holy celebration, the holy mass. Kaya tayo ay wag aalis after Amen. this. Okay? Sige po. Sige po. Habang tumatayo ay pumapalakpak! Kailan po. Sige po. Patuloy po tayo na sasamba sa ating Panginoon at makikinig no tayo sa ating healing message. Sige po, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat at happy anniversary Santa Monica Chapter. Amen. Sige po, handa na po ba kayong magsayaw at magpuri sa Diyos? Amen. Kaya kung handa na, sabi nga, napakabuti po ng Diyos. Kasi bago pa po tayo nilalang niya, binigay na po niya yung mga bagay na kailangan natin. Amen? Kaya wala pa ang mga bundok, nandyan po na ang ating Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, ating itataas, pangalan niya ay tanggulan. Amen po? Hallelujah! Palakpan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sumayaw at igalaw para sa ating Diyos. Pangalan niya'y tanggulan. Hallelujah. Pangalan niya'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami ng pagsubok. Marami ng pagsubok akong nararanasan. Di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Isa pa, pangalan mo'y tanggulan. Pangalan mo'y tanggulan. Matibay na sandigan. Matibay na sandigan. Di matatakot kailan pa man. Marami ng pagsubok. Marami ng pagsubok akong nararanasan. Di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Wala pang mga bundok. Wala pang mga bundok. Hindi mo pa nilalala. Hindi mo pa nilalala. Hindi mo pa nililikha. Hindi mo pa nililikha. Ito buong daigdigan. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ay naranda. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Kaya dapat kang itaas ang iyong ngalan. Wala pang mga bundok. Wala pang mga bundok. Hindi mo pa nilalala. Hindi mo pa nilalala. Hindi mo pa nililikha. Hindi mo pa nililikha. Ito buong daigdigan. Ikaw, Jesus, ay naranda. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Kaya dapat kang itaas ang iyong ngalan. Amen. Woohoo! Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Po, walang tigil namin pararangalan ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Patuloy po natin pakatapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sa pagtitindi natin mapipigilan ang pagpupuri sa Diyos. Amen po. Hindi. Hindi mapigilan ang paggalaw nitong katawan upang ikaw ay handugan ng papuri kong tanging sa'yo lamang. Pagkat aking naranasan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan na naging sanhi ng kalaya. Walang tigil kita pararangalan. Isa pa, hindi. Hindi mapigilan ang paggalaw nitong katawan upang ikaw ay handugan ng papuri kong tanging sa'yo lamang. Pagkat aking naranasan, ang
walang tigil kita pararangalan. Sumasayaw, Sumasayaw, umiindak, umiindak, malakpak, umalakpak, at ngayon'y lumulunod na. isisigaw, Isisigaw, ihahayag, yes, ang kabutihan mo, Jesus, magpakailanman. Amen. Minsan pa, hindi. Hindi mapigilan ang paggalaw nitong katawan upang ikaw ay handugan ng papuri kong naging sa'yo lamang. Pagkat aking naranasan, Pagkat aking naranasan ang pag-ibig mo'y walang hanggan na naging sanhi ng kalayaan. walang tigil, Walang tigil kita pararangalan. sumasayaw, Sumasayaw, umiiyak, umalakpak, at ngayon'y lumulunod na. isisigaw, Sisigaw, ihahayag, yes, ang kabutihan mo, Jesus, magpakailanman. sumasayaw, Sumasayaw, umiiyak, pumalakpak, umalakpak, at ngayon'y lumulunod na. isisigaw, Sisigaw, ihahayag, yes, ang kabutihan mo, Jesus, magpakailanman. Dewang ko'y kubembo, Ako'y kumekemba, ako, ako'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla, lumulunod pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta, ito ang tanging alay ko sa'yo, dewang ko, Bewang ko'y kumitembo, ako'y nagtatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla, lumulag, lumulundag pa sa tuwa, masayaw, sayaw, kumakanta, ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. ang alay ko, Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. ang tanging alay ko, Ito ang tanging alay ko sa'yo, napakasarap po talaga magpuri sa Diyos, amen po. Amen. Amen. Sige po, sa mga oras na ito, ang kadakilaan po ng Panginoon, ang ating ihayag, ang kanyang kabanalan at ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Sabi po sa awit, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, hindi ko titigilan magpakailanman. Ang magpasalamat, aking papuri at pasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen po. Ayan, hindi daw po tayo titigil ng pasasalamat sa Panginoon. Dumaan man po tayo sa mga suliranin na hindi alam natin na mahirap pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen po. Kaya po sige po, tas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kabanalan. Sige po. Hallelujah. We praise you. We glorify your name. Oh, hallelujah. You are worthy to be praised. Dahil ikaw ang Diyos na kabanal-banalan. Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Kaya naman, Ama, sa mga oras na ito, dalhin mo po ang aming pananambahan sa iyo. Maranasan namin ang presensya mo, ang iyong Espiritu na laging sumasama sa amin sa pagsamba sa iyo. Sige po, hallelujah. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan.
walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Ako, walang hanggan. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan. Walang hanggan Ang iyong ang kabanalan. iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka. O Diyos, sambahin ka magpakailanman.